Atleta, kadalasan ang papasok sa isip ng kahit sino ay may kinalaman sa kondisyon, pagiging maliksi ng pangangatawan at paglalaro. Pero sa katunayan, higit pa dito ang pagiging physically fit. Kasama rin dito ang pambihirang kakayahan na mapalawak ang kapangyarihan ng isipan. Isang sport na nabuo noong 1991 ang nagbigay ng pagkakataon na maipamalas ng isang atleta ang kanyang husay at talas ng memorya. Ano nga ba ang sport na ito? Yan ang ating alamin sa episode ngayong araw. Ako si Sheila Salaysay at ito ang Inside Sports. Para tulungan tayong maintindihan ang memory sport, makakasama ko ay isang memory athlete na nakapag-uwi ng di mabilang na karangalan at medalya mula sa iba't ibang kompetisyon sa mundo. Siya ang national record holder ng Names and Faces noong 2013. Siya ay kilala bilang leading memory improvement expert. Ang makakasama ko ay si Miss Anne Bernadette Bonita. Hi, Coach! Hello, Miss Sheila. Thank you very much po for having me here sa inyong show, Inside Sports. Coach Evie, ano ba ang memory sport? Paano ka nagsimulang magka-interest dito? Okay, ang memory sports ay tinatawag din na mind sports. Ito ay laro ng patalasan ng isip or ng ating memorya. Ang mga players dito tinatawag na memory athletes. And ang goal ng bawat players is to memorize the most information they can, like random words, numbers, shuffle deck ng baraha, mukha ng tao, dates, pictures at marami pang iba. Gaano ba ka-challenging ang sport na ito? Ano ba ang dapat malaman ng isang beginner na katulad ko? Okay, ang memory sports ay pwede naman sa kahit sinong tao na may interest level dahil ito ay isang skill na natitraining. Hindi mo kailangan maging super talino or super galing as long as you have the time and motivation to train at matututunan mo yung memory techniques, pwede kang makapaglaro ng memory sports. And naniniwala kami na malaki yung magiging benepisyo nito kasi kailangan balance, hindi lang physical strength yung ine-enhance natin, pati yung ating mental strength. Coach, ano ba yung mga techniques na ituturo mo sa akin? Very interesting, no? Ang unang memory technique na matututunan nyo sa atin ngayon ay ang visualization method. Yung brain ng mga tao, mas mabilis nilang naaalala ang mga picture kesa sa words or mga numbers. So, kung meron tayong kailangan tandaan, we can convert it to pictures or images. Okay, so i-visualize natin, i-imagine natin, we can even think of it as something weird, exaggerated, or unique. Kasi yung mga kakaibang bagay, mas mabilis na absorb ng ating mga isipan. At ang susunod, pwede din yung chunking method. Ano ba yun? Kung mahaba at marami kayong information na kailangan i-remember, putulin nyo siya ng maliliit na bahagi. Katulad ng cellphone numbers. Di ba may 11 digits yun? Pero instead of saying the 11 digits ng dire-diretso, hindi siya kayang i-absorb ng brain, 4 na digits muna sa simula, and then yung susunod na 7 digits na. Ang gagawin natin, ang tawag ay spoken word. So, hindi ako magkakaroon ng chance na makita yung words na ibinigay ng ating host at mga crew. So, tatakpan ng mata ko ng blindfold later habang pinapakinggan ko si Miss Sheila. And after that, I will try to recite all the words na narinig ko ng sunod-sunod. Okay? Pwede din randomize or in reverse. Kasama ko po ngayon ang aking brother, si Jovito Bonita Jr. para maglagay ng blindfold sa akin. So, Jovito, pwede mo ipakita sa kanila yung blindfold. So, ito ay isang ordinaryong blindfold lamang. Ngayon po ay ready na akong marinig yung mga words na sasabihin ni Miss Sheila. 1. Investment. 2. Helicopter. 3. Tesla. 4. Pyramid. 5. Data mining. 6. Skeletal system. 7. Warrior. 8. Mathematics. 9. Cryptocurrency. 10. Mother. 11. Freedom. 12. Metaverse. 13. Finance. 14. Robotics. 15. Football. 16. Space station. 17. Tornado. 18. Lamborghini Aventador. 19. Principal. 20. Programmer.
21, magnetic field. 22, satellite. 23, analysis. 24, spelling bee. 25, astronaut. 26, blueberry. 27, stock market. 28, elephant. 29, optimism. 30, justice. Ayun, okay? Ngayon ay ire-recite ko na po ang mga words ng sunod-sunod. 1, investment. 2, helicopter. 3, Tesla. 4, pyramid. 5, data mining. 6, skeletal system. 7, warrior. 8, mathematics. 9, cryptocurrency. 10, mother. 11, freedom. 12, metaverse. 13, finance. 14, robotics. 15, football. 16, space station. 17, tornado. 18, Lamborghini Aventador. 19, principal. 20, programmer. 21, magnetic field. 22, satellite. 23, analysis. 24, spelling bee. 25, astronaut. 26, blueberry. 27, stock market. 28, elephant. 29, optimism. 30, justice. Yay! Perfect! Ngayon po, pwede ka sa akin magtanong ng any number from 1 to 30 at sasabihin ko naman yung words. Okay. 9, Number 9 is cryptocurrency. 23, Analysis. 13, Finance. 28, Elephant. 5, Number 5 is data mining. Pwede ka rin magtanong sa akin, Miss Sheila, ng mga words. Sasabihin ko naman yung numbers. astronaut. 25. Metaverse. Number 12. Cryptocurrency. Number 9. Stock market. Number 27. Football. Number 15. Ngayon, on the spot, i-challenge natin si Miss Sheila. Magpapamemorize tayo sa kanya ng 25 new images randomly generated by the computer and titingnan natin kung ilan ang kaya niyang maalala. Click natin ang start. Ang website na ito ang ginagamit ng mga memory athletes officially during memory championships. Yay! Galing! Good job, Miss Sheila! Ang memory game ay patunay na ang sports ay hindi lamang tungkol sa pagiging physically fit. Sinusukat din ito ang kakayahan ng pag-iisip ng isang individual at tinitingnan kung gaano siya kahusay sa memory recall. Ako si Sheila Salaysay at ito ang Inside Sports.